Hindi sa lahat ng pagkakataon na may problema sa loob ng kasal ay pakikipaghiwalay ang solusyon, Ruth. We can compromise. Mi Amor Tales presents The Banderas Series 5, Accidentally Married to the Kind Lawyer, hidden by August R. Range is the youngest of the Banderas. Siya rin ang naiibang kurso sa magkapatid na puro medicine ang kinuha. Wala lang, gusto lang niyang maiba talaga. Carriazo, wala ka na bang ibang plano kundi mag-party at mag-bar? Reklamo ni Rickson Machenzo sa kaibigan nilang si Timar Carriazo. Graduating na sila sa law school. Magkakaklase sila at naisipang mag-out of the country para makahinga saglit. At doon nga sila napadpad sa Vegas. May bahay doon ng mga magulang ni Timar. 3 days vacation. Uso naman sa kanilang ganoon. Kung saan maisipang bansa kahit 2 days lang ay tutuloy. Parang hindi graduating ah. Anya naman habang nagbabasa ng makapal na libro tungkol sa law. Tapos na ba yung case digest mo, Carriazo? Yo, I need to chill first before the storm. Reklamo ni Timar habang nakangiwi. I need to relax para sa sabog ng ulo ko sa kababasa. At saka nasa bakasyon tayo, libro pa rin ang kasama mo. Naiiling na lamang si Range sa bawat reklamo ng kaibigan. Ganoon na ito mula nung pumasok sila sa law school. Wala ni siya narinig kundi ang mga walang katapusang rant nito. Ngumisi si Rick. The pressure is real, bro. Nagkibit-balikat si Range at tumahimik na lang sa tabi. Kapag nagbabasa siya ay nawawalan siya ng pakialam sa paligid. Kahit nandaldal ni Timar ay nagmumute sa padinig niya. Hanggang sa tinapik siya ni Timar. Bro, later pumayag na si Rick. What? Kunot noong hinubad niya ang reading specs na suot sa katinignan ng kaibigan si Rick na palabas ng library ng bahay ng magulang ni Timar. Saan siya pupunta? Hindi ko alam, baka may pupuntahan. Lagi naman nawawala yan tapos bigla na lang din susulpot. Hindi na lang niya yun pinagtuunan ng pansin at itinuloy ang pagbabasa. Kung sasama siya sa party mamaya ng kumag niyang kaibigan, ay kailangan muna niyang matapos ang school-related activities. Okay, I need to study first bago makasama mamaya sa party mo. Anya. What? Bro, chill. Malayo pang bar exam. Grabe ka magsunog ng kilay. Sabi na nape-pressure sa judge na ama. Sikmat niya rito. Tatapusin ko lang to. Range, okay ka lang? Nagkibit-balikat siya. Oo naman, bakit? Puro uno na ang grades mo, dude. Maawa ka sa mga katulad naming tres. Tatawa-tawang anito. Tara na, sundan natin si Rick. Baka may mga chicks na kasama yon. Ayoko na maputi. Sa Pinay pa rin ako. Banderas, you're no fun. Ang lito bago siya iniwan. Iiling-iling naman siya bumalik sa pagbabasa. Hindi porke unong grades niya ay kailangan na niya mag-chill sa pag-aaral. He promised his mother to study hard para payagan siyang laging umalis ng bansa at magdesisyon para sa kanyang sarili. Sa huli ay hindi rin siya nakasama sa bar party ni Timar. Maging si Rickson ay hindi rin sumipot, kaya heto at naglalabas ang sama ng loob sa kanila. Dude, what the heck is that? The party's fun, Range. Hiyaw nito. Dude, hindi kayo sumipot. Anong klaseng kaibigan kayo? Umiling si Rick. Then stop joining us here. Alis! Masama talaga ang tabas ng dila nitong isa pa niyang kaibigan. May sabi-sabi kasi na apo raw ito ng mafia boss, kaya malamig at seryoso ang presensya. Puro ka inom. Wala ka sigurong atay. Alis, nakakairita mukha mo, Carriazo. Hinayaan na lamang ni Range na mag-asara ng dalawa. Sa huli naman ay sila pa ring tatlo ang magkakasama. Dude, di ba sa Amerika nag-aaral ang kapatid mong nagdodoktor? I have 2 brothers studying abroad. Parehong medicine ang kinukuha. Sina Colt at Bullet, surgeon and pedia. Pagkakwento ni Range. Sina Kuya Lindo na trigger nasa Pilipinas. Mas pinili nilang doon na lang. Astig ng names yun, no? Para kayong anytime na kalabitin ay sasabog na lang. Nakangising ani Timar Carriazo. As far as I know, matagal ang pag-aaral ng medicine. So mauna kang graduate sa kanila? Bakit interesada kang malaman? Balabag na tanong ni Rick. Are you having a crush on one of his brothers? Sira ulo, hindi. Bawal ba ma-curious sa tahimik but influential na pamilya ng mga Banderas? Sinagot niya ang tanong ng kaibigan. Sabay kami ni Trigger.
And as usual, may another party si Cariaso. May pa-house party ang Mokong dahil birthday daw nito. Kapag hindi sila umatende ay baka umiyak na ito't itakwil sila. Bro, I thought you're not going to come. Salubong sa kanya ni Temar pagpasok niya sa mansyon ng mga Cariaso. Come on, nasa pool area si Rick. Maraming chicks dude. Choose your type for tonight. Buti pumayag si Judge. Ox lang naman kay Dad. Si ate ang ayaw sana. Paala mo naman siyang umiri sa akin kung makasermon at magbawal ng kung ano-ano. Pinapik niya ito sa balikat. Happy birthday bro. Next time na regalo ko, wala pang allowance. Sinabayan siya dito hanggang sa pool area. Si Jam pala, narito na? He was asking about his best friend. Nang mag-decide siya magbakasyon saglit, ay walang abog itong sumama. Kaklase rin naman kasi nila si Jamela at kaibigan na rin ito sina Rickson at Temar. Itatanong ko nga sana sa'yo, wala pa eh. Akala ko sabay kayong pupunta. Umiling siya. Hindi, walang text. Baka hindi pupunta. Hindi naman kayo close kaya ba't nga naman siya magpapakita, di ba? Kaibigan mo yun. Siyempre, tropa ko na rin. Hindi mahilig sa party yun. Anya. Parang ako. Kaso baka ipasundo mo lang din ako sa kondo kaya nagpunta na ako. The party went wild. Lasing na ang karamihan. May nakilala siyang dalaga na Ruth ang pangalan. Pinay ito at nagbabakasyon din lang sa Vegas dahil naroon ang tita nito. So, you're from the Abueva clan, ha? Lasing na sambit niya sa babaeng kasama. Yup. They are dancing on the wild music. How about you? Banderas. Maiksing sagot ni Range. Friends with Cariaso? Nope, with Machenzo. Naimbitahan lang. Kaibigan siya ng isa sa mga kaibigan ko, that's why. Marahan itong iginiling ang balakang sa harap niya. Ooh, someone's awake. Hinapit niya ito. Really, ha? Pawisan sila habang nagsasayaw. Samahan na rin na masyadong siksikan kaya mainit kahit na nasa pool area sila. Uh-oh. Hindi pa sana sila maghihiwalay kung hindi humihiyaw na lumabas mula sa kusina ng bahay si Timor. May iwinawagayway na papel. Excuse me, guys, listen up. Ano na naman kayang kabaliwang gagawin niyan si Cariaso? Naiiling na tanong ni Range. Natawa naman ang babaeng kasama niya. Tipsy na ito. Pulang-pula na ang mukha. Para lang siyang tambay sa kanto. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit yung naging barkada yan ni Rickson. What's that? Walang amor na tanong ni Rickson. Iginiya niya si Ruth papalapit sa table ni Timor. Marriage license form? Where did you get that? Tumatawang sumagot ng lalaki. Sa office si Dad. Who brought their passport? Dahil Cariaso? May dala ko. Informa ni Ruth sa tabi niya. Tumango si Range. Me too. Ano gagawin mo? Let's check kung talaga nga bang license and passport lang ang kailangan to get married here in Las Vegas. Naghiyawan ng mga nasa party. Come on! Come on! At dahil nga mga lasing na, walang reklamong ibinigay ni Ruth at Range ang mga hinihingi ni Timor. They were also thrilled. At dahil mag-aabogado siya, alam naman niyang magiging void ab initio ang kasal kahit na mai-register man. Ooh! Hiyaw ni Timor matapos ma-fill up pa ng form at maibalik sa loob ng bahay. They're getting married. Baliw ka, Cariaso. Asik niya sa kaibigan. Don't you dare give that to your father. Baka maisama yun sa ipapasa sa LCR. Kahit na ba hindi naman yung matatanggap, iba na sigurado. That will be void naman, dude. Ani Rick, may nakakandong na ritong babae. Pumasok na lang siya sa kusina para uminom ng malamig na tubig para mahimasmasan siya. Sumunod pala si Ruth. Bakit ka pumayag? Tanong nito, nakasandal sa kitchen counter. Inabutan niya ito ng baso ng malamig na tubig. Hindi naman ipapasa yun. Dala lang ng kalasingan ni Timor. Paano kung maipasa pala? Nagkibit-balikat si Range bago bahagyang umiti. Maipasa? Hindi naman yung matatanggap. If ever, our marriage will be void because of incomplete requirements. Nilapitan niyang babae sa kinulong sa counter. Ang magkabila niyang braso ay itinukod niya sa magkabilang gilid ni Ruth. Are you afraid we'll be married? Na? Ikinawit ni Ruth ang dalawang braso sa kanyang leeg. Naniniwala naman ako sa'yo dahil future attorney ka. You're already graduating, right?
Oh, ikaw rin sa med? Oo rin. Babalik ka na ng Pinas after vacation? Nagsasayaw sila sa mahinang tugtog na naririnig galing sa pool area. Ilan days ang bakasyon mo? Babalik na dahil hindi pwedeng mahuli sa law school. Sagot niya. Nakakatakot sa law school pero mas nakakatakot ang mami niya. Another day and we're going back. Kasama kong kaibigan ko, si Jam. Oh, me too. Natatawang sambit ng dalaga. How old are you, by the way? 26. Any range? Tatanda ka pala sa pag-aaral. Pero 26 lang naman ako ngayon. Parang ikaw hindi Same year lang naman yata ang med at law when it comes to studying. Nagkatawanan sila. 3 taon na mabilis sa lumipas. May sarili ng veterinary clinic si Ruth sa Pilipinas. Doc, si Miss Portia po. Idiangat ni Ruth ang ulo mula sa binabasang dokumento nang pumasok ang assistant. Bakit daw? Dala po ang pet dog niya, papacheck up daw po. Anito. Okay. Ibinaba niyang papel saka tumayo para tignan ang dalang alaga ni Miss Portia. Good morning, Miss Cruz. Hey, Doc Abueva. Tumatamlay po kasi itong si Peachy. Dinala niya ang teacup na si Peachy sa check-up room para tignan. Napagalaman niyang buntis ito at delikado ang lagay kaya nananamlay. Bilang veterinarian ay nalulungkot siya maka-encounter ng mga ganoong kalagayan ng hayop pero wala siya magagawa kundi ang gawin ang abot ng kanya makakaya. Alagaan na mabuti si Peachy, Miss Portia. Hindi kasi kaya ng katawan niyang pagbubuntis. Napansin ko rin na stress ang aso. Naiiwan ba siya lagi mag-isa at hindi na ilalabas? Lumabi ang babae. Yes, Doc. Nabisi kasi ako sa school Sige. Pero next time, lagi mo ilabas at ipasyala. Kung may ekstrang oras pa, better kung malalaro mo si Peachy, no? Paliwanag niya sa babae. Nakasuot pa ito ng high school uniform. Miss Cruz, dali mo si Peachy rito every week para ma-check natin ang mga babies niya. Opo, Doc. Salamat po. Hindi naman na ito nagtagal pa. Habol pa niya ng tingin ng dalaga hanggang sa pagbuksan nito ng pinto sa backseat ng driver at umalis ang Rolls-Royce na kotse. Grabe, Doc, no? Nilingon ni Ruth ang assistant na nakasunod din pala ang tingin kay Portia. Ginagawa ng school service ang Royce. Hayaan mo na, Cham. Ang mahalaga hindi yan galing sa tax natin. Nagkatawanan sila bago sila muling bumalik sa trabaho. Noong hapon ay magsasara na sana siya ng clinic nang mabungaran niya sa labas si Rexona. What are you doing here, Rick? Ang malamig ditong tingin ay nakadirekta sa kanya. Father asked me to fetch you. Huh? Why? He said we'll go on a date. Walang pakialam nitong sagot. Wala man lamang emosyon. Tumingin pa sa relong suot na parang malilate sila sa business trip. Come on. Saglit lang, magsasara lang ako. Nakairap na aniya. Ang agap sasabunin ko yan daddy mo mamaya. Close sila ni Tito Ray. Noon ay takot siya sa pamilyang Machenzo pero hindi pala dapat. Mababait ang mga ito kaya nga naging close na rin sila ni Rick. Go ahead. Ang iksi talaga ng mga sagot ito lagi. Nagtataka siya kung paano nito nagagawang humarap sa korte. Nanatili ito sa Las Vegas para doon maging lawyer. Bumibisita lamang ito sa bansa para sa pamilya at para sundin ang mga hinaing na magulang. Ang date nilang dalawa. Matutuyan ako ng lawi sa'yo, Rickson. Reklamo ni Ruth dahil tahimik lang na nagmamaneho ang lalaki patungo sa restaurant na ibinook ng daddy nito. Nagkikita ba kayo ni na Timor? Sometimes. This day has been so tiring. Wala ka namang pasyente. Paano ka mapapagod? On the second thought, manahimik ka na lang pala. Nakasimangot na ani Ruth. Bubukan na lang yung bibig mo, nakakasakit pa. Tuwing uuwi si Rick ay hindi pwedeng hindi makikialam ang mga magulang nila. Kung hindi bakasyon, date naman ang pinaplano ng mga ito. Kaya hindi din siya nabigla nang ipatawag sila sa isang salo-salo. Ma'am, anong engagement? Nanggagalaiting tanong niya sa ina nang matapos ang dinner. Talagang sinugod niya mag-asawa sa kwarto ng mga ito. Mommy, what? Anong kabaliwan yan? Umiling ang dad niya. Iya, you're already 29 at walang balak magpamilya. Marahang anito. Gusto rin naman naming mag-alaga ng apo, Ruth. Hindi mo ba kami mapagbibigyan doon?
Daddy naman, wala pa akong 30, sobra naman kayo. Anya, hindi ba pwedeng magpasya ako ng para sa sarili ko? Dad, Mom, Rick and I are just friends. Ano nilang mangyayari kung magpapakasal kami? Awkward yun, tsaka malay ba natin kung may girlfriend yung tao? Hindi naman umangal kanina ah. Kibit balikat ang sagot ang daddy niyan si Axel Abueva. E paano naman makakaangal kung nakakapit sa tagiliran si Tita Blaine? Irap ni Ruth. Tineterrorize yung kami ah. Pero wala rin sila nagawa ni Rick. Natagpuan na lang nila ang mga sariling nag-aasikaso ng kasal. Pero gano'n na lang ang gulat sa mukha niya nang malamang kasal na siya. Wait, what? Hindi makapaniwalang tanong ni Ruth. Kanina pa siyang paulit-ulit. You mean, valid yung kasal sa Vegas? Oh my gosh! All this time? Rickson, I thought it would be void dahil walang sapat na mga supporting documents. Nasa sasakyan na sila pauwi niyon. Nagkibit-balikat si Rickson. Walang emosyon na mukha. That was what I thought too. Wait. Kagat-kagat niya ang kuko sa kaliwang kamay dahil sa kaba. Wait, oh my gosh. So saan ko hanapin ngayon si Range Banderas? Di wala akong balita sa kanya simula nung makasala ng party na yon. The last time I heard, may firm na yata siya. Doon mo puntahan. Ano, iatid na ba kita ngayon din? No, ibang inaalala ko. Parang gusto niyang umiyak sa sobrang kaba. Ibang pumapasok sa isip niya. Paano yung mga legal documents ko? Hindi ba ako makakasuhan doon dahil maiden name ang gamit ko gayong kasal pala ko? Rayson, answer me! Nagawa pa niya itong alugin habang nagmamaneho. What the heck? Will you stop shaking me? Pag tayo nabangga, mamamatay ka talaga may asawa na hindi mo naman alam. Paano nga? Baka may kaso na ako. Mariing bumuntong hininga. Nawawala na ng pasensya sa kanya. Bakit ka naman makakasuhan? That's your right. Walang masama kung gamitin mo man ang maiden name mo sa lahat ng legal documents. Karapatan yun. Hindi ka naman yata nag-aral dala-dala ang maiden name mo para lang palitan ng apelyido ng kung sino. Doon lang siya nakahinga na maluwag. Sumandal siya sa upuan pero maya-maya ay napaahon din. Samahan mo ko bukas sa firm ni Range. Nah, may lakad ako. Come on, Machenzo. Tutulungan mo ko dahil magpapakasal tayo. Paano tayo ikakasal kung kasal ako sa iba? That's called bigamy. Ayok mawala ng lisensya. Stay married to Banderas din. At saka tulungan mo kong makaharap si Timur Carriazo. Sira ulong yun na isahan kami. Ngumisi si Rexona. Sino bang kusa nagbigay ng requirements? Akala ko kasi katuwaan lang. Mali ko bang ganun lang pala kadali ang magpakasal doon? At saka kasalanan talaga ng Carriazo na yun. Kung gusto mo makausap si Carriazo, that will be a problem. At bakit? Sikmat niya. Ang kaninang kaba ay unti-unting napapalitan ng takot. Kasalanan niya to. Carriazo is a judge now. Masyadong busy. Kung gusto mo siya makausap, magpapa-appointment ka muna at babalik sa Vegas dahil nandun siya. No! Ikaw ang gagawa ng paraan. Ano ba't magkaibigan kayo? Sa huli, hindi rin niya mahagilap ang Carriazo na yun. Sa law firm tuloy ni Attorney Range Banderas ang bagsak niya. Excuse me, si Attorney Banderas here? Narinig ni Range na tanong mula sa reception area. Papasok pa lang siya sa trabaho. Yes, I'm here. What can I do? Oh. Nakilala niya ang babae. Mabini siyang umiti. Ruth. Ngunit seryoso lang ang babae na lingunin niya. Pwede ba tayo mag-usap, Attorney Banderas? Sure. Anya kahit na may meeting siya. Pwede naman yung i-adjust. Mukha kasing importante ang sadya ng babae. Sa office tayo. Magkasabay silang sumakay sa elevator. Wala itong imig. Si Range naman ay tahimik na nakikiramdam. Agad ding nagsalita ang babae na makapasok sila sa office. About the joke Timur Carriazo pulled 3 years ago. What about that? Iginiya niya ito sa couch. Sit down. May gusto ko bang inumin o kainin? Umiling ang dalaga. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang ipalam sa'yo na na-register yung katuwang kasal noon sa Las Vegas. I want to file an annulment and I want you to cooperate. Wala naman sigurong kaso yun sa'yo. Nagulat si Range sa balitang hatid ni Ruth. Ni hindi nga niya alam ang buong pangalan nito. Tapos malalaman niyang kasal silang dalawa. Wait, what? Mataray itong umirap. Gusto kong maayos kang makipag-cooperate, Attorney Banderas. Dahil may kasalanan ka rin naman dito.
Ang sabi mo, hindi may papasang marriage license dahil kulang sa mga papeles. Are you really a lawyer para hindi malaman yun? Saglit na tulala si Range. Hindi maiproseso agad ang mga nalaman. Napahilamos siya. I don't know. Wala talaga siyang alam. Ibinilin din naman niya kay Timar na huwag isasama sa files ng ama for safety purposes. Hindi alam? Singhal ng dalaga. O sinadya niyo magkakaibigan? Huwag ka nang magalit, Ruth. Gagawin ko ng paraan. Ako nang kakausap kay Judge Cariaso. Dapat lang, no? Basically, siya totoong may kasalanan. I know I'm at fault too, pero siya pa rin talaga eh. At ikaw, mga naturingan pa naman kayo mga ialam sa batas. I'm sorry. Sige, magtulungan tayo para malutas tong problema. Though baka matagalan because we still need to file a petition for annulment in the Philippine court and wait for at least a year or more dahil marami pang kailangan gawin at asikasuhin. That long? Wala bang mas madaling paraan? We can pull some strings and connections if needed para lang mapadali. Mahina siyang tumawa. Bakit? Magpapakasal ka na ba kaya minamadali mo? Mabuti hindi nagagalit ang fiancé mo. Pagkakitong natawa bago umiling, palaban ang mukha nito. Matapang. Iyon ang isa sa napansin ni Range sa dalaga nung unang pagkikita nila sa Las Vegas. Ang tapang na mga mata nito. Mabuti na nga lang at mabait. Dahan-dahan siyang tumango. Okay, ayusin ko. Kahit ako na lang ang umayos. Kakausapin ko rin si Judge Cariaso para humingi ng tulong. I will consult to one of my attorneys in the firm too para sa mas maayos at legal na paraan. Ngunit matagal pala, lalo na taging demanding ang trabaho ni Range. Nakakahiya kay Ruth dahil naantalang kasal nito pero wala silang magagawa. Nag-uusap naman silang dalawa tungkol sa takbo ng annulment. And while doing so, he realized that he likes her best friend, Attorney Jamila De Luna, but chose not to pursue her dahil sa kinakaharap niyang problema. Range, bakit lagi sa office mo si Judge Cariaso? Tanong nito isang araw na magkasabay silang kumain sa labas, a month after he consulted him about the annulment. Malaking kaso ba? Tumango siya. Yes. Anya para hindi na ito magtanong pa. They value confidentiality. Never mind. About sa case na ipinasa ko sa'yo about my grandfather's insurance case, ano nang update? Still reviewing. Makikipag-usap pa rin ako kay Sir Triton para ron. Okay. Sa'yo ko na pagkakatiwalang case about it ha. May hawak akong malaking kaso ngayon. I am collaborating with Judge Cariaso. Ngumiti ang kaibigan niya sa katumango kaya napangiti na rin siya. Sino nga bang hindi mababaliw sa magandang kaibigan? Kung talagang gusto niya ito, hindi niya sasantuhin ang kapatid na panganay. Ipaglalaban niya ang dalaga kaso, mas mahalaga sa kanila ang pagkakaibigan. Good luck with that. Nito. Alam ko naman na magaling ka kaya mananalo ka dyan. Ang bangis mo nga noong nasa law school pa lang eh. Nakikipag-debate ka na sa mga judges and lawyers doon. Walang kaalam-alam si Jamila na annulment na niya ang inaayos niya. He and Ruth decided to annul their marriage quietly. Walang ingay, walang makakaalam at walang makikialam. Hindi nagtagal ay tinawagan niya ang dalaga para i-inform ito sa mga detalye. Pasensya na Miss Abueva, wala pa ring balita. Even though I asked for assistance and pulled some strings already, wala pa rin. Mukhang mas matatagalan pa talaga. Narinig niya ang buntong hininga nito mula sa kabilang linya. Ruth, may problema ba? What's the point? Ha? Umatras si Sirik sa kasal. Mabuti na nga lang dahil hindi sinabing totoong dahilan sa parents namin. Walang ganang paliwanag ng babae. So, what's the point of all of this now? Nagsasayang lang tayo ng oras. After all, wala naman talaga sana kung balak magpakasal at mag-asawa kaso nandiyan na. Saglit na napaisip si Range. So, you're implying that? Yeah. Nag-usap sila at nagpasyang ituloy na lang ang kasal nilang dalawa. They're going to try to work on their marriage nang walang nakakaalam. At hanggang sa puntong yun, hindi niya alam kung ano ang nangyari at pumayag siya. Ruth, susunduin kita sa kondo mo. Ihatid kita papunta sa klinik. Samantala'y sabi ni Range kay Dorothy sa kabilang linya. Hintayin mo ko Ano pa ang magagawa niya kung di siya maghintay? Hindi naman siya marunong magmaneho. Lagi siya nag-commute o di kaya ay nagpapasundo sa driver. No choice naman ako. Narinig niya malamuyas sa tawa ng abogado sa kabilang linya bago masundan ng malamuyas din na tinig. Kaya nga from now on,
Susunduin at ihatid kong asawa ko, Garrett. Yeah, palis pa lang naman ako. Hindi pa ako nakakababa. That's better. Ang bait talaga nito. Kung hindi lang kuhang-kuha nito ang features ng banderas, maghihinala siyang ampon nito. Identical quadruplets ba kayo, Attorney Banderas? Tuloy ay hindi napigilang usisain ni Ruth ang lalaki nang dumating ito para sunduin siya. Bakit mo naman naitanong yan? Amused na balik tanong ni Attorney Banderas sa kanya. Curious lang. Hindi kasi kayo sobrang magkakamukha tulad ng ibang twins or triplets. Though, alam ko naman na may fraternals na ganun. Sa inyo kasi kahit na pare-parehong singkit ang mga mata nyo, matangos ang ilong. Para kayo magkakamukha na hindi eh. May similarities pero alam mo pa rin ang kung sino, yung masasabi lang na magkakapatid kayo. We're fraternal. 4 eggs, 4 sperm. Rare daw, paliwanag ni Daddy, pero hindi malabong mangyari lalo na nga't meron nga kaming patunay na may pagmamahala naman daw. Pero kung ugali ang pagbabasehan, baka mapagkamalang ampon ka o di kaya ikayo lang ni Doc Lindo na magkapatid. Walang halong biro. Kahit nga may nagagalit dito ay tatawanan lang at kakausapin. Kahit yung panganay sa quadruplets na si Trigger ay lagi itong inaaway ay hindi ito lumalaban. Thank you sa pag-attend. Late ka na sa hearing mo. Hindi pa, I can manage my time. Nakangiting sagot ito. Ang gaan talaga ng aura. Paano? Susunduin kita mamaya? Hindi ba makakahalata ang mga tao sa paligid natin na lagi na lang tayo magkasama? Nag-aalala siya. Paano nga kung malaman ng lahat ng kasal na silang dalawa? Hindi yan. Alam nilang connected ka sa kaso na pinag-uusapan namin dati ni Judge Carriazo bago ka mag-decide na huwag na dahil iniwan ka ng fiancé mo. Hindi lang nila alam kung anong klaseng kaso ba. Hindi natin masabi. Anya saka umirap. Huwag mong ipagdiin na iniwan ako ng fiancé ko. Tinawanan siya nito. Sige na. Paalam nito. I'll fetch you later, okay? Nag-thumbs up si Ruth. Okay. But then, while working on it, maraming hindrances. Hindi pala madali ang buhay may asawa, lalo kung itinatago. Napapatanong tuloy si Ruth. Bakit nga ba namin tinatago? Yun tuloy ang tanong na umiikot sa utak niya habang nagtatrabaho. Ruth, ipinagluto kita ng breakfast. Isang umaga ng Sabado ay sumulpot na lamang si Range sa pinto ng kondo niya. Sabay tayong kumain? Gulong-gulo pa ang buhok niya dahil kababangon lang mula sa kama. Hindi pa nga sanay siya babangon kung hindi makulit ang nagdo-doorbell. Morning. Humihikab pang bati niya rito na ikinatawa nito. Istorbo ko bang tulog mo? Masyado yata ako napaaga ngayon. Pasensya na. At dahil sanay naman na ito sa pasikot-sikot sa kondo niya, ay hinayaan na niya ito. Maliligo lang ako saglit para naman magmukhang presentable at kabagay-bagay sa suot mo. Maroon na polo shirt ang suot nito. Tinernohan iyon ng brown 6-pocket cargo shorts at may itim na relo sa bisig. No need, Ruth. Narinig niya ang sagot ito habang naglalakad na patungo sa kusina. Yes, di mo naman at akong bigla na lang sumulpot kaya no need to get dressed. Okay naman din ang suot mo Inirapan niya ito. Ewan sa'yo. Nakasuot lang kasi siya ng silk pajamas bilang pantulog. Alam niya magulo rin ang kanyang buhok. Dan, paglabas niya ng kwarto ay naghahain na ito. Ininit ko muna dahil medyo malamig na yung tinola. Nagsaing na lang din ako ng kanin para pareho mainit. Umupo si Ruth sa tapat ng mesa. Wala kang trabaho ngayon? Meetings, hearings, o court appearance? Wala. Kailangan ko rin naman ng pahinga. Parang ikaw lang. Though dati talaga wala. Mas gusto ko yung nasa trabaho ko dahil wala naman akong gagawin except kapag ginulo ko nila Timor. Kaso mga business sila ngayon. Pati nga si Rick, wala akong balita na. Si Rick nasa Vegas. Kinunutan siya nito ng noo. How did you know? He was my fiancé. She said nonchalantly. Umayaw na dahil hindi rin naman din niya ginusto tsaka may nililigawan yatang apo na nasa politika. Hindi ko lang sure. What do you mean? Ha? Oo. Si Rick San Machenzo. Family friends. Hindi naman kami masyadong close. Gawa lang ng parents namin kaya nagkakasama kami. Hindi mo pa pala alam? I thought nabanggit ko na sa'yo dati. Umiling lang si Range. Makalipas ang ilang buwan ay patuloy sila nagsama bilang mag-asawa. Na-dismiss din naman kasi ang annulment dahil hindi na sila umattend sa mga trial. Si Range ay halos sa kondo na rin niya naglalagi dahil malapit nga naman sa firm nito. Hindi niya alam kung paanong walang adjustment stage sa pagitan nila. Para sa kanya,
Nadagdagan siya ng isang kaibigan. Yun nga lang at kasal sila sa papel. Nasa hearing ka kanina? Tanong ni Ruth sa asawa pagpasok nito sa kwarto. Pagod man ang mukha ay masaya naman itong umiti. Oo, naipanalo ko naman ang kaso sa awa ng Diyos. Ibinagsak nito ang sarili sa kama. Siya naman ay nasa study table dahil may binabasang dokumento tungkol sa mga hayop. Gustong-gusto mo talagang ginagawa mo, ano? Oo naman, kahit na naiiba ako sa mga kapatid ko. You're a medical malpractice lawyer, no? Tama ditong bumangon at saka sinimulan tanggalin ng botones ang suot na button-down sky blue long sleeves. Paano yun kapag mga kapatid mo ang nireklamo? Tatanggapin mo ba o hindi? No, conflict of interest yun. Maapektuhan ang decision ko kahit na ba sasabihin kong may sala sila or anything. At saka baka rin mawala ng tiwalang client sa akin. Ang mas mabuting gawin, mag-withdraw or i-consult sila sa ibang lawyers. Oh, ganun pala yun. Anya. Hubad itong tumayo at pumasok sa banyo pero iniwang bukas ang pinto. Sabi ko pa naman noon, kaya ako kumuha ng course sa Bugasya para may pagtanggol sila. Baliktad pala. Natatawa at naiiling niyang ibinalik ang atensyon sa pagbabasa. Ilan saglit lang naman ay lumabas ito na tanging boxer shorts na lang ang suot. Magdamit ka, Range. Malamig ang panahon. Delikado na magkasakit. Kailangan nating kumayod para makabayad sa tax na gagamitin na pan-travel ng mga nepo baby sa mga politicians. Tinawanan lang siya nito bago kumuha ng damit sa cabinet. Sanay na siyang bigla na lang itong maglalakad na nakahubad. Magluluto ako. Anong gusto mo para sa hapunan? Kahit ano na lang, wala akong maisip. Sige. They have different life goals. Kahit ang matagal nang nagsasama ay may ilang hindi pagkakaunawaan. They also have mismatched love language. Si Range ay more on actions and physical, habang siya ay mas gusto ang verbal, yung naririnig niya. Range, do you like me or do you have any feelings for me? Isang araw ay hindi niya na napigilang itanong sa abogado. May binabasa ito sa laptop nito. Ha? Kunot noon itong hinubad ang suot na reading specs bago itinuon ng atensyon sa kanya. Ano bang tanong yan? Matagal na tayo. Wala ka man lang bang na-develop na feelings? Hindi na siya nahiyang ungkatin ng mga bagay-bagay. She's very vocal with her feelings. Lahat ay sasabihin niya kung kinakailangan. Ako kasi, gusto na kita. Of course, I do like you. Magtatagal ba tayo kung hindi? Kunat noo pa rin ito pero namumula naman ang tainga. Hindi ba sapat ang mga ginagawa ko, Ruth? You can tell me kung kulang pa. Ha? Yung pag-atid sundo ko, pagluluto, pag-asikaso sa'yo kahit na lagi ka may komento at puna. Hindi mo ba ramdam? That's my act of service, Ruth. Natulala siya. Ramdam naman niya pero hindi siya manghuhula. Ayaw niya mag-assume. Baka mamaya ay mabait lang talaga ito. Hindi ko alam. Hindi tayo pareho, kaya lagi tayo nagtatalo. Kaya pala. From then onwards, naging mas transparent sila sa kanilang relasyon. Sa wakas ay hindi na sila magkaibigan lang na nakakulong sa kasal. May ilang hindi pagkakasundo pero natural na yun sa mag-asawa. Bakit may pasaka? Isang araw ay nagtatakan tanong niya rito. Pagkak na natawa ang lalaki, naiiling. Sinuntok na trigger. Ano? Bakit? Nakita magkasama kami ni Jam. Nagselos yata. Natural na magkakasama kami dahil nasa isang law firm lang. Selos ang selos, wala namang karapatan. Baka naman may unawa na sila tapos nakita kayo magkasama. Kahit naman siguro siya ay magsiselos din kung makitang may iba itong kasama. Marahan itong umiling. Nananahimik na lang ako. Hahaba lang ang diskusyon. Pag nakarating kina Mami, sesermonan pa kami na para mga bata. Hayaan mo na. Sa susunod, umiwas ka na lang kung kinakailangan. Baka mas lumala ang away niyo magkapatid. Pangit naman yun na magkapatid kayo tapos may hidwaan. Kaya nga. Naging busy sila sa sumunod na mga araw. May mga araw pa nga na hindi na sila nagkikita at nag-uusap. Tapos na yung kasong hawak mo? Usisa ni Ruth sa asawa, isang araw na nagkita sila sa isang resto. Nagpilit ito na kumain man lang sila ng sabay. Tagal ano raw ba nangyari? Wala naman talaga siyang alam sa trabaho ng asawa, pero kahit ito naman na walang prior knowledge sa trabaho niya ay nagagawang mga musta.
Okay na. Maiksing sagot ni Range. Let's not talk about it. Minsan na nga lang tayo magkasama. Trabaho pang pag-uusapan. Napangiti si Ruth. Anong gusto mong pag-usapan? Kumusta ang trabaho mo? Ayos naman. Sure, hindi ka naman masyadong nagpapagod doon. Try to take a rest, Dorothy. Hindi masama magpahinga, ha? Nagulat si Ruth dahil minsan lang siya nitong tawagin sa buo niyang pangalan. Of course, saka hindi naman ganong marami lagi. Usually, check-ups lang din. Nagkwentuhan lang sila hanggang sa matapos kumain. Babalik ka pa sa firm? Tanong niya rito na makalabas sa sila mula sa restaurant. Baka bumalik pa ako sa clinic, may asikasuhin pa ako. Iatid kita, Ruth. Saka na ako babalik sa firm. Baka gabi na rin ako makauwi sa kondo. Just like that, their time together ended. Ilang araw na naman bago sila nagkita. Kung hindi pa umulan na malakas at mukhang may bagyo pa yata. Magkatabi sila nakaupo sa couch sa sala ng kondo. Range? Tawag niya sa atensyon ng lalaki. Saglit itong iniiwas ang tingin sa laptop nitong kanina pang hawak at may binabasa. May auntie cold. Kinakabahan siya magsabi baka magalit ito. And? Doktor ang tita niya sa father's side na nakabase sa isang malaking ospital sa Spain. Lumipat ito ng trabaho galing Vegas. Nagtatanong kung gusto ko raw bang magtrabaho ron para sa mas magandang opportunity. I'm considering the offer kasi nga mas maganda talaga sa ibang bansa kaysa rito na parang walang usad. Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Maayos ka naman sa klinika. Mahinang tanong nito. Bakit kailangan umalis pa? Naisip ko kasi na sayang naman. Minsan lang tong opportunity. Ayoko naman na lagi na lang akong nasa pangalan ng mga magulang ko. Hindi naman dapat. Nakakaya na nga when people recognize me and ask if I'm Axel's child, the Abuevas and Valte. Hindi umimik si Range. Muli lamang itong bumalik sa pagbabasa ng case sa laptop. Hindi na niya ito makausap. Gumabi na't lahat tapos na siya magluto ng hapunan pero nakatuto pa rin ito sa laptop. Range, kakain na. Mamaya naman yan. Hindi ba nasakit ang mata mo? Hindi mo pa naman suot ang salamin mo? Kunot ang noon ito. Parang hindi rin naman pumapasok sa isip ang binabasa. Maya-maya ay pabagsak nitong sinara ang laptop bago marahas sa tumayo at naglakad patungo sa kusina. Hindi niya ni minsan nasaksihan dito ang ganong ugali kaya ngayon ay bigla siya nagtaka. Range? Doon naman ito natauhan. Nanlalaki ang mga mata nito. Ruth, sorry. Lumapit pa ito at niyakap siya bago hagkan sa noo. Let's eat. Hindi na nila muling napag-usapan ng tungkol sa pagtatrabaho niya sa abroad pero isang linggo ay muling tumawag ang tita niya para ipaalala ang offer nito. Ready na raw ang lahat. Chami, sa'yo ko iiwan tong klinika. Mag-hire ka na lang na makakatulong mo rito. Bili niya sa assistant. Dadalaw na lang ako kung may oras. Malungkot siyang pinanood ng babae. Dok, nasabi mo na sa asawa mo? Hindi pa. Sagot niya sa bumuntong hininga. Pero ayos na po lahat ng papeles mo. Yes, ang ayusin ko na lang ngayang pagpapaalam sa asawa ko. Mabait ang umiti si Chami. Hindi ka pinayagan nung una kaya nag-asikaso ka kahit walang approval ni attorney. Paano po yun, Dok? Baka pag-awayan niyo yan. Ay, kaya nga eh. Pero mabait naman si Range. Kaya lang hindi ko alam kung hanggang saan ang pasensya niya. Nung una ay atat siya makipag-iwalay dito dahil aksidente lang ang naging kasal nila. Pero ngayon ay para na siyang sinisilaban sa takot kapag naiisip na baka maging ugat yun ang kanilang paghiwalay. Ang tanging pinanghahawakan niya ay mabait ito at maunawain, kaya maiintindihan siya. Malapit ng flight niya nang magkalakas loob siyang sabihin yon sa asawa. Kailan mo balak sabihin, Ruth? Malambot ang boses ni Range. O wala kang balak sabihin sa akin? Nakayuko lamang siya sa harap nito. Sasabihin ko naman, Range, kaya lang. Marin itong pumikit. Napapahilot sa sentido para magpigil ng emosyon. Hindi mo na sinabi kung kailan malapit ang alis mo para hindi na ako makahindi. Tama ba? Kalmado ang boses si Range kaya mas kinakabahan siya. Hindi naman sa ganoon. Range, sorry na pero inalala ko. I understand you, Ruth. Pahina ng pahina ang boses ito.
Kaya lang, my point is that, hindi mo ko in-inform na mas maaga. Kung kumbinsihin mo lang ako na maayos, baka sakali na pumayag at sasamahan pa kita. But why? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Naiyak na siya sa sobrang hiya at takot. Range, natakot kasi ako na baka hindi mo ko payagan. Baka magalit ka sa akin. Ruth, mahal kita. Hindi kita pipigilan sa pangarap na gusto mong maabot. Pwede namang gawa ng paraan yan. Tinanong lang kita noon kung hindi ba pwedeng dito ka na lang para magbabakas sakali. Pero naglihim ka naman. Lalong napatungo si Ruth dahil sa hiya. Sorry, nawalan ako ng tiwala. At dahil natuloy rin sa abroad si Ruth, isa pang hindrance ang physical distance. Si Range naman ay nakatali sa kanyang law firm kaya hindi makaalis at makasama sa asawa. Attorney, nasa labas si Attorney De Luna. Imporma sa kanya ng sekretaryong si Vintage. Letter in. Malamig ang boses na utos niya sa lalaki. Saglit lang siya naghintay bago muling bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kaibigan. May kailangan ka? How are you? Kinunutan niya ito na noo. Ano sinasabi mo? Of course, I'm okay. Ikaw, hindi ka na inaaway ni Trigger? Tagal na yan, ha? Hindi ko pinapansin. Ang kulit. Ano bang kailangan sa akin nun? Napailing si Range. Imposibleng hindi mo alam. Nagrant lang sandali si Jamila saka ito umalis dahil may kliyenteng dumating. Napag-isa na naman siya. Hindi naman niya makausap ang asawa dahil sa magkaibang time zone. Nagulat pa siya sa taong bigla na lamang pumasok sa kanyang opisina. Bullet, ano ginagawa mo rito? Masama ang tingin na tanong niya sa kapatid. I'm busy. Parang wala lang na umupo ito sa upuan na nasa unahan ng kanyang mesa. Nakangisi. May nabalitaan ako. Ano? Gusto ko lang kumpirmahin kung totoo ba talaga. Mas lumawak ang ngisi nito. Kasal ka na raw, dude? Mabilis niya itong inangatan ng tingin at gulat na tintigan ang nakangisi nitong mukha. Halos mawala ng mga mata nito dahil sa ngisi. Saan mo naman nasagap yan, Bullet? Kung walang valid evidences yan at hindi mo napatunayan, kakasuhan ka na ng paninirang puri. Hindi nga. Natatawa pa ring wika ng kapatid niya. Pangatlo ito sa quadruplets. Galing kasi ako sa klinik ni Doc Abuebe. Nagkakwentuhan yung mga tauhan niyo ron. Narinig ko lang. Doon nakuha ni Bullet ang atensyon ni Range. Ano namang ginawa mo ron? Wala ka namang alagang hayop. Nagkibit balikat ito at hindi naman sinagot ang tanong niya. Bagkus ay muli siyang inusisa. Ano nga, secret lang nating dalawa. Huwag nating sasabihin kina Trigger at Bolt. Hindi rin naman natin masasabi kay Kuya Lindon dahil nasa ibang bansa siya para magpagamot. Hindi niya pinansin ang pangungulit ng kapatid. Itinuon niyang atensyon sa trabaho sa pag-aakalang magsasawa ito at aalis na dahil wala itong pasensya. Pero nagkamali siya. Ilang minuto ay nasa loob pa rin ito ng office niya taghihintay. Wala ka bang trabaho, Bullet? Meron. Then, what the heck are you doing here? Naiinis na siya. Hindi naman ito dating ganoong kakulit. Busy ako, hindi kita maasikaso. Just answer my question and we're done. Wala naman ako obligasyon na sagutin ng mga walang kwenta mong tanong. I have the right to remain silent. Wow, so totoo nga? Pumunata noon ito. Bakit ba atat kang malaman? Problemahin mo yung buhay mo, huwag mo akong pakialaman. Tsaka balita ako na sa ibang bansa at doktor din. Hindi siya umimik. Para siyang nawawala ng pasensya sa kapatid. Grabe, hindi ka nga nagdoktor pero hindi talaga papahuli attorney. Kumuha ng asawang doktor. Napapailing na lang siya. Chinek niya ang phone. Baka sakaling may mensahe si Ruth kahit na alam niyang madaling araw pa lang ngayon sa Spain. Alis na nga. Akala niya ay hindi pa ito aalis pero malawak ang ngisi nitong tumayo at naglakad patungo sa pinto. Galing magtago ah. 6:00 ng hapon, tinawagan niyang asawa. Matagal bago sumagot, nakailang ring pa muna. May kailangan ka? Just checking on my wife maybe. Okay naman ako, mas magandang trabaho rito pero mas maayos naman at mabilis ang pag-angat. Imagine, ilang buwan pa lang ako rito pero mas enhance ang kaalaman ko at the same time, yung negosyo. Tuwan-tuwa ito na parang walang iniwang asawa nagmumukmok. Nice to hear that, Ruth. Akala niya ikukumustahin din siya nito pero hindi pala. I need to go, Range. Maaga ako magbubukas ngayon ng klinik eh. Bye.
Ngunit hindi na niya naituloy yun dahil mabilis na nitong naibaba ang linya. Mas lalong lumala ang hindi nila pagkakaunawaan. Tinatry naman nilang mag-usap at magkaayos kaso isa pa ngang problema ay ang different time zone. Ruth, I just want to tell you some news. Excited na ani Range sa video call nila mag-asawa. 9:09 na ng gabi at paniguradong tanghali naman sa lugar nito. Nasa klinik ito. Halos hindi na nga sumulyap man lang sa screen. Ano yon? Bullet is getting married too. Ang baliw niyang kapatid, ikakasal na rin pala. Kung pwede ka nga raw umuwi to attend his wedding. Saglit na sumulyap sa screen ng asawa niya. Why? Hindi naman nila alam na mag-asawa tayo. Baka sabihin na hindi naman ako invited, ba't nandun ako? Sigurado namang invited ang pamilya mo ron. Tsaka alam nga ni Bullet kaya in-invite ka. Umiling ito. Hindi ko maiiwan ang klinik ngayon, Range. Marami nagkakasakit ng mga alagang hayop dito ngayon dahil siguro sa paiba-ibang klima. Sige na, Range, ibababa ko na. Marami pa akong gagawin eh. Sa kabilang banda ay hirap na hirap si Ruth sa sitwasyon. Hindi na niya hinintay na makasagot pang asawa. Sobrang misa niya ito pero nilalabanan niya dahil gusto niyang may mapatunayan bago umuwi. Kinagabihan ay tumatawag ito pero hindi niya nasagot dahil kasama niyang inang si Trixie Dayan. Binisita siya nito. Dorothy, kumusta ka naman dito? Hindi ka ba naiinip? Nasa Pilipinas ang Auntie Cyril mo dahil doon na magtatayo ng sariling ospital. Ikaw na lang naiwan dito. Yung clinic mo ron ay sa manat mas lumalago. Hindi pa nga pala alam ng mga ito ang aksidenteng kasal nila ni Range Banderas. Kaya ko naman, Mi. Don't worry about me. Kaya mo nga. I know that because you're my brave daughter. Iniwan nga kita noon para sa trabaho ko ni hindi ka umiyak. Parang hindi mo ko namimiss. Nakangusong wika ng mami niya. Ang sakin lang, Ruth. Wala ka bang balak na mag-asawa? Wala ka na sa kalendaryo, nak. Hindi mo man lang ba kami bibigyan ng apo ng dad mo? Kung alam lang nito nakasal na siya pero hindi niya mabibigyan ng apo dahil magkalayo sila ni Range. Hindi naman ako nagmamadali sa buhay, Mi. Darating tayo dyan. Baka nga isang araw magulat ka na lang, kasal na ako at may apo ka na agad. Sana bukas agad yan, Dorothy. Mommy, bahagya niya ito niyakap. Busy ako ngayon dahil nakipag-partner ang Javier Theme Park sa clinic para sa mga hayop nila doon. Maganda nga ang opportunity dahil mas lalawak ang magiging kaalaman ko. Bakit naman kasi kailangan mong gawin to, nak? Hindi ka naman pinipressure ng dad mo sa mga bagay-bagay. Gusto ko lang magsumika para sa sarili kong tagumpay, Ma'am. I hope you understand. Iyon din ang sinabi niya kay Range. Ayoko naman na habang buhay na nakakabit ang success ko sa mga negosyo ng pamilya. Nakakatampo ka na talaga. Ultimong pag-aaral mo noon, lagi nakadepende sa Auntie Sai mo. Doktor din kasi siya, Mi. Mas maunawaan niya ako. Parang nasaktan ng mami niya sa sinabi niya. Anak kita, kaya mas maunawaan kita, Ruth. Ano ba yung sinasabi mo? Mommy, I mean sa ibang bagay, yes, you'll understand me. Pero kapag doon sa pagdodoktor, si Auntie makakaunawa sa akin. Hindi nila namalayan ang kawentuhan ay inabutan ng hating gabi. Saka lamang naalala ni Ruth na tatawagan dapat niya si Range dahil hindi niya nasagot ang tawag nito kanina. Pinilit na lang niyang gumising ng maaga para matawagan ito na maaga pa sa Pilipinas. Jessica? Bungad na tanong niya sa asawa ng wala pang ilang segundo ay sinagot agad ito ang tawag niya. Nagbabakasakali lang ako na baka hindi ka ganong busy ngayon. Nasa loob ito ng opisina nito. Nakasandal sa swivel chair na ang background ay ang kulay asul na kalangitan na kitang-kita mula sa floor to ceiling glass wall. Bakit maaga ka nagising? Alam naman niyang pinipilit ni Range na unawain siya at ang sitwasyon nila. Pero nahihiya na siya at nakokonsensya dahil sa sobrang bait ito. Baka na-take advantage na niya ang kabaitan na yon. Sinadya akong gumising na maaga. Kasama ko si Mami kagabi. Dinalaw niya ako dito dahil nakauwi na raw dyan si Tita pero hindi pa rin ako sumusunod. Kumusta ka naman? Pagod ang boses na tanong ni Range. Hindi ka ba makakauwi kahit saglit? I'm sorry but for now I can't. Mariin itong pumikit. Hindi rin naman ako makakaalis dito dahil sa dami ng trabaho ko sa firm. May ilang kaso rin akong nire-review at nire-represent sa korte. Hindi ko pwedeng pabayaan. Nagtuloy-tuloy ang setup nila na ganoon. Minsan chats at text lang, matagal pa bago makareply. Ang hirap pala ng LDR, no? Sinimangutan siya ni Rickson.
Nagkatagpo sila sa isang restaurant. And umiling siya. Natatakot na ako at nahihiya sa sobrang pagkamaunaway ni Range. Pagising ko rito, matutulog na siya doon. Pagtanghali naman dito, sobrang busy niya. Kung wala sa court, nasa meeting naman with the clients. Pag akong available, madaling araw naman doon. Maghiwalay na lang kayo, para lang naman kayo naglalaro. Walang habas itong sa Westchon. Grabe ka naman, Rickson Machenzo. Kung di sana nagmayabang yung magaling yung kaibigan tayong dalawa sanang ganito ngayon. Mabuti nga't hindi. Inirapan niya ito. Sama talaga ng ugali mo. Si Rickson na nakakasama at nakakausap niya sa tuwing nag-iisa siyang lalabas o naiinip siya. Kung hindi nakatuon ang atensyon niya sa trabaho, nag-iisip naman siya ng solusyon sa problema nilang mag-asawa. Kung tutusin, ang dali-dali lang ng solusyon ng problema niyong dalawa. Pinapahirapan niyo lang isa't isa. Ano naman yan? Kailangan may magparaya sa inyong dalawa para magkasama kayo. Sobrang sisipag niyo naman para magpakalunod sa trabaho. Wala namang makikinabang kung di kayo magsasama at magkakaroon ng pamilya. Napaisip si Ruth sa sinabi nito. Oo nga naman. Kung walang magpaparaya sa kanila dalawa ay walang mangyayari. Sobra kasi naming mahal ang trabaho namin. Hindi mo kami katulad. Mahalin yung trabaho nyo. Magkakaanak kayo niyan. Dapat trabaho na lang ang pinakasalan yung dalawa. Much better na mag-file ka ulit ng annulment para mas mabilis at walang problema. And as crazy as it may sound, Ruth considered that suggestion, the annulment. Sa kabilang banda. Baka umuwi ako next week, Range. Nagliwanag ang mukha ni Range sa narinig. Really? Sagot nito na hindi na naman nakatingin sa screen. Parang ayaw siya makita. Tinitigan niya ang mukha ng asawa. Bakit nangangalumata ka, Ruth? Natutulog ka pa ba? Baka naman pinapagod mo na husto ang sarili mo. Pilit itong umiti. No, Range. I'm fine. Lagi lang kasing kulang sa tulog dahil demanding yung theme park. Maraming kailangang asikasuhin. Pero ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ang firm? The firm's good. May mga interns akong tinanggap para mas gumanda ang trabaho ng mga employees ko dito. At the same time, may matututunan naman sila. Ayaw kasi noon na tumanggap ng mga interns. Nagiging sagabal minsan imbes na makatulong lalo na kung masyadong hectic ang schedules. Good, sayang din naman kasi yung magandang opportunities na makukuha nila sa kumpanya mo, Range. Kaya nga, si Atty. Jem ang kumukumbinsi sa akin to accept interns. Siya na lang din daw ang bahala sa mga yun. Paliwanag niya. May dalawa sa office ko kasama si Vintage. Hindi ko na lang pinapakailaman. Bakit gising ka pa, Range? Hinihintay kong tawag mo. Sagot niya sa asawa. Ang totoo ay kanina pa nga siyang inaantok dahil hating gabi na. Ito naman ay kagigising lang. Hindi naman ako nakakaistorbo. Hindi ito umimik kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita para na rin hindi hilahin ang antok. Mabuti naman at uwi ka, Ruth. Miss na kita, ah. Nahuli niyang pagguhit ang bahagyang ngiti sa labi nito pero may lungkot din sa mga mata. Kaya nga uuwi ako. Saglit lang, bibisita na rin ako kay Chami. Di mo kailangan mag-alala sa klinik mo rito, Ruth. Tinadaanan ko yun kapag may libleng oras para kumustahin. At saka para kumpirmay na alam nga nila tungkol sa kasal nating dalawa. Alam nila. Nawala ang nararamdamang antok ni Range. Bakit mo pinaalam? Ang laki ng tiwala mo sa kanila. Of course, mga kaibigan ko rin naman kasi sila. Bakit? Sino ba nakakaalam sa side mo? Si Bullet. Yung pangalawa sa aming quadruplets. Nagpunta raw kasi sa vet clinic mo at narinig na nagkukwentuhan. Maya-maya ay nagpaalam na ito dahil pupunta pa raw si Javier theme park para mag-check at magturok sa mga hayop doon. Siya naman ay natulog na rin dahil maagang call time ng hearing niya sa korte. Mabilis sa lumipas sa mga araw. Umaten pa siya ng kasal ng kapatid na si Bullet at halos suntukin pa nga niya ito dahil muntik nitong ibuking ang sekreto niya nang mabanggit ang kanilang ina na itong unang ikinasal sa kanilang 5. Welcome home, Ruth. Talagang naglaan siya ng oras para salubungin ng asawa sa airport. Niyakap niya ito. I miss you so much. Diretso sila sa kondo. Magpahinga ka muna, ipagluluto kita. Salamat, Range. Wala ka bang trabaho ngayon? Meron, pero hindi ako pumasok para sanduin ka. At saka wala akong schedule ngayon kaya pwede akong absent sa office. Pagdating sa kondo ay mabilis siya natapos sa pagluluto.
Natulog silang magkatabi at nagising kinabukasan na masaya dahil yakap niya ang asawa. Pero mukhang may hangganan ang kaligayahan niya. What do you mean, Ruth? Dumagundong ang boses niya sa loob ng kanilang kwarto. Anong annulment? Umuwi ka rito para mag-file na naman ng annulment? At halos madurog ang puso niya, dahan-dahan itong tumango, hindi nakatingin sa kanya. Yes. Ano? Sakit mo namang magbiro. Hindi makapaniwalang aniya. Ano bang klaseng biro yan, Dorothy? Bawiin mo na dahil parang dinudurog ng puso ko sa sobrang sakit. Please understand me, Range. Lagi naman kitang iniintindi. Kailan ba hindi? Pero mukhang sa pagkakataong ito, hindi nga kita maiintindihan, Ruth. Tinalikuran niya ito. Kausapin mo na lang ulit ako kapag naliwanagan ka na at maisip na joke lang to. Range, pero hindi niya na ito pinansin. Umalis siya sa kondo para magpalamig ng ulo. Tatagpuan na lang niya sariling nasa tapat ng kanilang tahanan kung saan nakatirang kanyang mga magulang. Range, anak, mabuti napadalaw ka. Pasok ka, iho. Agad na salubong sa kanya ng inang si Ida. Sa kwarto niya ito naabutan. Katabi ang amang tahimik na minamasahe ang binti nito. May problema ba, Range? Bakit parang paiyak ka na riyan? Mama, Dad, kasal na po ako. Bulong niya. Ha? Kailan pa? Bakit hindi ko alam? Is it when I was at my last year in law school. But she wants an annulment. Now, halos hindi na lumabas ang kanyang tinig. Natahimik ang mami niya. Maging ang kanyang amay tahimik din pero maya-maya ay nagsalita rin ito. Your lolo treated you about this. Sinabi niya sa akin but I chose not to tell dahil hindi ko naman buhay yan. Malalaki na kayo. Sa kabilang banda, umiiyak din na umuwi si Dorothy sa bahay ng mga magulang. You are such a fool, Dorothy. Mariing wika na istriktong ama ni Ruth. Nagad sinaway ng mami niya. Huwag mong pagsalita ng ganyan ng anak ko, Axel. Anak ko rin yan, Trixie Dayan. At kailangan talagang maalog ang utak niyan para makapag-isip na maayos. Anong pumasok sa kokote mo at pumayag ka magpakasal ng ganon? Kasi hodang banderas yan. Hindi niya kasi alam kung paano pa ihahandle ang sakit matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Range kanina. Gusto niyang may mapagsabihan kaya umuwi siya sa mga magulang dahil alam niyang ang mga ito makakaunawa sa kanya. Minahal mo naman, nak. Opo. Bumuntong hininga ang mami niya. Bakit mo hihiwalayan? Dahil ayokong mas mahirapan pa siya sa sitwasyon namin. Umiiyak na sagot niya. Sumabad naman ang daddy niyan si Axel Abueva. Anong mahirap sa sitwasyon yung dalawa? Kulang lang kayo sa communication at actions. Umiling siya. Sobrang bait po ni Range, Dad. Kung anong sabihin at hilingin ko. Kahit masaktan siya o magrabyado, hindi siya tututol. At yun ang ikinakatakot ko. Paano kung sa kinatagalan magsawa rin siya? Paano ko siya mang-iwan? Kahit anong bait ang tao, Ruth, kung ganyan naman ang sitwasyon niya talagang mapapaisip na iwan ka na. Marahang sambit ang mami niya. Pero hindi mo ba naitanong sa kanya kung ayos lang ba talaga? Bakit hiwalay agad? Ngayon ko pa nga lang nalaman na kasal na pala ang dalaga ko tapos maghihiwalay agad? Saglit na natahimik ang paligid bago pinutol ng malalim na buntong hininga ng mami niya. Kanino ka humingi ng tulong para rito? Kay Rickson po. Diyos ko pong mahabagin. Hindi ba lalong magagalit si Attorney Range niyan? Sinabi na rin kasi niya sa mga ito na alam ni Range na naging fiancé niya si Rickson. Hindi ko po alam pero magkaibigan po sila. Umuwi ka at pag-usapan yung dalawa yan. Saka kayo magpasya kung talagang yan ang magiging desisyon niyo sa buhay. Huling wika ng kanyang daddy. Natatakot pa siyang umuwi sa kondo dahil baka wala pa roon si Range at baka hindi na ito umuwi pa. Pero laking pasalamat niyang naabutan niya ito sa living room. Range, where have you been? Mahinang tanong nito. Hindi siya sinusulyapan man lang. Dahan-dahan siya naglakad papalapit at umupo sa couch na nasa harapan nito. Umuwi ako sa bahay. Ikaw? Umuwi rin. Bakit?
May hinanakitang boses na tanong ni Range. Napatungo siya at kinakabahang pinaglaruan ng mga daliri. I'm sorry. For what? Na makikipag-iwalay ka sa akin? Kanino ka humingi ng payo para yan sa desisyon mong makipag-iwalay? Kay Rickson Machenzo. Iyon ang naging pagkakamali niya. Tumanggap siya ng tulong kay Rickson para sa annulment. At iyon ang naging dahilan ng tuluyang pagkapigtas ng PC ni Range. Talaga ba, Dorothy? Sa kanya pa? Bakit ha? Para matuloy na nadulot niyong kasal na dalawa? Alam mo bang hindi naman siya pwedeng makailam dito? Hindi sa ganun, Range. Please, don't jump into conclusions. Hindi si Rickson ang dahilan. Ano pala? Dahil wala akong ibang makitang dahilan, Ruth. Umuwi ka lang pala rito para makipag-iwalay sa akin. Para saktan ako, lalo. Alam mo ba sobrang excited ko pa dahil uuwi ka at pinaplano ko na rin ang pagsama niya sa Spain. Wala naman akong maling ginawa kundi ang magpakumbaba para maayos ang pagsasama natin. Sobrang sakit ang marinig ang bawat hinaing nito pero pilit niyang sinusupil ang pagsuko. Para yun sa kanilang dalawa. Minsan habang nag-iisip, hindi na niya maaalala ang dahilan o maisip kung tama pa ba ang desisyon niya. At wala siyang ibang nasambit kundi, sorry. Pero buo ng desisyon ko, Range. No, hindi ako papayag. At bakit hindi? Ikaw lang inaalala ko. Masyado na kitang natitake advantage. Ikaw na lang lagi ang nagbibigay, naghihintay at wala akong reklamong naririnig. Nahihiya ako. Dahil, bakit ako? Hindi ko kayang ibigay yun sa'yo. Baka maubos ka dahil sa kakabigay sa akin. Mahirap pagsimula ulit, Range. Kaya please, save yourself. Umiling ito. Hindi sa lahat ng pagkakataon na may problema sa loob ng kasal ay pakikipag-iwalay yung solution, Ruth. We can compromise. Kung babalik ka sa Spain, pwede naman kitang bisitahin. Okay naman tayo sa chats, text, and calls Yun na nga eh. Okay lang sa'yo, Range. Natahimik ito. Yumuko at nang muling mag-angat ang tingin ay may luha na sa mga mata. Alam mo bang, ang dami kong iniisip ngayon. May mga problema ang kapatid ko. Si Trigger, hindi ako tinitigilan dahil akala niya itinatago ko si Jam. Alam mo ba, sumabay ka pa? Sorry. So you see, hindi kita deserve. You are too good for me. Range proposed an agreement. Pag-uusapan nila. Kung kinakailangan na mabiyahing isa para makasamang isa, they will do that. Ruth, uuwi muna ako sa Pilipinas. Kailangan daw ako doon dahil sa pending na kaso. Patuloy niyang sinusuyong asawa para magbago ang isip ito. You wanna come with me? Tinignan lang siya nito. Kasalukuyan siya nasa klinik nito. Malapit lang pala yon sa Javier Theme Park. For vacation, tapos balik tayo dito next week. Umiling ang kanyang asawa. Hindi inaalis ang atensyon sa dokumentong binabasa tapos ay may guguhitan at pipirmahan. Wala akong panahon, Range. Sa wakas ay sinulyapan siya nito. At saka diba sabi ko sa'yo, umuwi ka na dahil wala ka mapapala rito. Hindi man natuloy ang annulment. Pwede naman tayong mamuhay na magkahiwalay kahit kasal tayo dahil matagal naman na tayong gano'n. Ginisian niyang asawa. Hindi siya papayag. Kung kinakailangan sa pilitan niya itong iuwi ay gagawin niya. Babalik din ako. Has been traveling since that day happened. Ayaw ni Ruth sa agreement pero siya naman ang kikilos kaya kahit ayaw nito ay wala itong magagawa. Ibinaba na nito ang folder na binabasa at hinarap siya ng tuluyan. Range, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Nasabi ko na sa yung dahilan ko, di ba? At hindi naman ako pumayag doon. Kaya nga hetot ako nang gumagawa ng paraan. Yung sana noon ko pag ginawa at hindi nagpatali sa law firm. Kaya ko naman sundan ka pero bakit hindi ko ginawa? Pagkakamali ko yun. Hindi ako kumilos at umasang na uuwi ka rin naman sa akin. Sa kabilang banda ay lihim na napabuntong hininga si Ruth habang tinatanaw si Range na palabas mula sa kanyang klinik. Ang kulit ito talagang hindi siya tinigilan. Kung wala ito sa tabi niya ay panay naman ang tawag at chat. Masyado naman palang dedicated ang asawa yan si Banderas, no? Hindi tulad ng tatay na iniwan ang asawa. Hindi pa magkakabalikan kung hindi hinabol ni Ada. Pinanlakihan niya ng matang ina na dinalaw din siya. Ma'am, grabe ka sa chismis mo Hayaan mo sila sa buhay nila. Bakit ba kasi hindi mo patanggapin na mag-asawa kayo? Learn how to compromise, Dorothy.
Kapag natutunan nyo yan, saka mo marirealize na madali lang palang buhay at pagsasama na mag-asawa. Ikaw lang nagpapahirap. Ilang beses niya yung narinig sa ina at talaga nagsusumiksik na sa kanyang isipan. I'll think about it, Mama. Thank you sa laging pagsama sa akin. At kung kailan handa na siya makipag-usap at makipag-ayos kay Range, saka naman ito hindi na bumalik. 1 linggo na itong walang update sa kanya nang gulantangin siya ng balita galing sa ina nito. Iha, Ruth, si Range, ang asawa mo sinugod sa ospital. Nanlalaki ang mga matang nabitawan ni Ruth ang hawak na ballpen. Ano po? May lagnat siya 1 linggo na, pero nagpumilit na aalis daw at naghihintay ka. Nasa airport na siya nang biglang mag-collapse, mabuti na lang at kasamang kapatid yan si Colt. Uuwi po ako, tita. Aligagani siya nagpaalam. Hindi na nakapagbihis pa matapos dumaan saglit sa kondo para kunin ang mga documents na kailangan ay agad siyang bumiyahe. Wala siyang dalang kahit na ano. Sa VLCI hospital siya dumiretso. Nasalubong niya sa labas ang isa sa quadruplets. Hindi lang siya sigurado kung sino yon. Si Range. Masama niya nitong pinukol ng tingin. Akala niya idededmahin siya pero sinamahan pa siya. Pasok. Nakaka-intimidate ito. Salamat. Trigger Banderas. Oo, salamat Doc Trigger. Walang kasamang asawa niya pagpasok niya sa hospital room nito. Dahan-dahan siya lumapit sa kama nito kung saan ito nakahiga at tutulog. Range, sabi ko naman sa'yo eh. Pinapanood lamang niya ito nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang doktor. He's over-fatigued. Nabalitaan ko rin na pinapatay yung sarili sa kakatapos ng maaga ng mga deadlines para makabalik sa ibang bansa. Nalilipasan din ng gutom at kulang sa tulog. Hinaplos niya ang kamay ni Range. Wala siyang masabi. Alam kasi niyang para sa kanya yon. Alam ko mabait ang anak ko, Miss Ruth. Pero hindi naman ako makapapayag. Nang ganito siya, hindi ko pinalaki ang mga yan na talunan at kawawa. Kahit na wala akong karapatan na mangialam sa desisyon niyo sa buhay, may karapatan naman ako mangaral. Ito pala ang tatay ni Range. He looks strict. Doc, I'm sorry po. Naging selfish ako. Umiling ito tinurong anak na gising na pala. Kayong dalawa mag-usap. Hindi rin naman makikinig sa akin yan. Anito, saka umalis na rin. Naiwan silang dalawa. Gulat na nakatitig sa kanyang asawa. Ruth, what are you doing here? Pinalo niya ito sa dibdib. Sira ka kasi. Bakit mo pa ginawa yun? Pwede ka naman magsabi kung hindi mo talaga kaya't may nararamdaman ka. Akong uuwi para alagaan ka. Sukat sa sinabi niya ay malawak itong umiti kahit namumungay ang mga mata. Talaga? O baka kung hindi pa ako nagkasakit, hindi ka uuwi. Sorry. Sorry na, okay? Sorry na, Range. Patawarin mo ko dahil parang wala namang kwenta ang mga dahilan ko ng pakikipaghiwalay sa'yo. Iyak niya. Ngayon ay nakabaon na mukha sa dibdib ng asawa. Marahan itong hinaplos ang kanyang likod. Pinapatahan siya. Hindi walang kwenta yun. Valid ang nararamdaman mo. At tanggap ko yun. Hindi ako galit. Sorry na. Huwag ka na ulit magkakasakit ha. Para ako mamamatay sa sobrang pag-aalala eh. Ang tagal pa ng biyahe. Nag-usap silang dalawa ng masinsinan. Walang nakaligtaang detalye para mag-work ang kanilang pagsasama. Every now and then, nagsasalitaan sila kung sinong babiyahe para makasama ang isa't isa. Hanggang sa magpasya si Ruth na manatili na sa bansa at bumuo na sila ng pamilya. At last, a marriage with full of understanding will last forever. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi na way lagi tayong pagpalain. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!